Guys, ayan ako na yung view niya ulit, yung angle niya. Tama ako na yan. Yung kanya angle. Kumbaga, okay na yung camera natin, yun lang naging problema na to. Good morning guys, ayan, welcome back ulit dito sa ating channel. Ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano mag-troubleshoot ng CCTV or ng camera natin. Kasi hindi naman porke nakakabit na yung CCTV, hindi natin masabi na hindi na siya magkakaroon ng problema or hindi na siya masisira. Kasi kagaya nito, pakita ko sa inyo itong troubleshoot natin na camera or na CCTV. Ito yung camera, ayan. Nakita nyo, bali ilang camera siya. Pero itong number 3 camera ay wala siya or naka-block siya. Ibig sabihin may problema sa kanya or either sa connection or sa camera. Una muna ninyo i-check kapag kaganyan. Check nyo muna is dito sa DVR. Ayan. Check nyo kung pang ilang camera siya. Yun. Number 13. Ayan o. Number 13. Kaya check nyo yung pang number 13. May number naman yan dito sa ilalim ng DVR. Yung number 1. Ito yung number 1 kasi guys eh. Ito. 1, 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bali ito yung pang number 13 guys eh. Meron naman yung number dyan guys. Yan. Check nyo muna kung maluwag ba ito or nagalaw. Then pwede nyo rin itong buksan yung BNC kung natanggal ba yung connection nya guys. Ngayon, pag na-secure nyo or na-check nyo na okay yung connection nya, hindi naman natanggal. Kasi yun naman kasi yung DVR, kahit magalaw yan or nakatagilid na ganyan, hindi siya prone na mag-loose guys. Yan. Kahit yung ganyan, galawin kayo ng ganyan. Kita nyo, yung pa rin camera nya is yung pa rin yung view nya, kahit ginalaw ko yung ibang BNC. Ngayon, kung na-check na natin at hindi naman nag-loose, wala pa rin view, pumunta naman tayo sa camera. Yan, pakita ko sa inyo doon sa mismong pinaglalagyan ng camera natin or ng ating CCTV. Ayun, pupuntahan ko yung pinagkakabitan ng camera or kung saan nakapwesto yung camera. Ngayon, pag-check natin, dala tayo ng multimeter. Maiba nga pala tayo. Ito nga palang ginagawa natin na coffee farm. Itong Amadeo Artisano is nag-ooperate ng puto. Ayan, open sila for farm tour, tapos dining, yun, event place, yun, open sila guys, yun. Pwede din kayong walk-in guys, ayan. Tapos, ang layo lang dito sa Tagaytay ko, alam niyo yung circle sa Tagaytay, mga 2 to 3 kilometers lang dito, so malapit sa Tagaytay. Although, Amadeo yung address nila guys. Ayan. Yun, baka mapapasyal kayo yung Tagaytay, pero mapapasyal lang dito Amadeo Artisano Coffee Farm. Ito tayo doon sa pwesto ng camera natin na yun. Ito yung camera natin. Ito yung walang view. Una muna natin i-check is itong power supply niya. Check natin kung may current or meron ba 12 volts or may kuryente ba na pumapasok sa kanya. Then nagbabatol pa siya 12 volts. Kaya nagdala tayo ng multimeter. Test muna natin yung AC niya. Kumbaga kung may 220 na napasok sa kanya. Kaya set natin tong multimeter ng ayan, dito sa volts, ayan, alternating current dito. Ayan, mamaya natin sa 12 volts dito sa direct current. Yung munang AC niya kung may kuryente ba siya. Kasi kung walang supply na kuryente, ibig sabihin hindi gagana yung power supply natin. Buksan ko lang to, nakasilyato kasi gawa ng outdoor siya, kaya sinilan ko rin. Buksan ko lang guys. Ito guys, ayan, paghawak yung test probe, kahit saan kamay na lang pwede na yan, ayan, para mas safe pati. Yun. Ito yung niya sa AC, ang pasok ng AC nya. Lagay lang natin test probe dyan, yan, ganyan. Check natin kung may reading siya. Yun, parang mababa yung voltahe nya, wala siyang 220 volts guys. Yan, yan, check natin. Yun, pag na-check natin to, yung power supply niya at walang, yun, naglulus. Ngayon may 230 na. Check muna natin kung saan naglulus guys. After nito at wala pa rin, check naman natin yung input niya. Yan, check ko muna kung saan naglulus yung ating supply ng kuryente. Kailangan kasi stable na meron siyang 220 volts na pumapasok dito sa power supply guys. Ayun, nigpitan ko lang, tapos tiyanggal ko lang yung mga
corrode niya or medyo may corrode na yung connection niya dito guys eh. Pero ayan, nilinis ko lang. After ko linisin, check ulit ng test probe kung meron siyang 220 or stable na yung 220 volts niya. Ayan. Ayan guys, meron siyang 230 volts. Yun o. Stable na, hindi nagkagaya kanyang lulus. Ngayon, after nyan, check naman natin yung output niya, yung kanyang DC. Kasi, kung naglalabas ba siya ng 12 volts, yun. Ngayon, ito yung output niya, ayan. Ito yung nakakonect doon sa camera. Yan, dapat pa-check natin to kung meron ba siyang 12 volts. Kasi, kung wala, hindi talaga gagana yung ating camera. Yan. Ngayon, itong test probe, itong multimeter or clamp meter, lipat naman natin dito sa DC. Yan, kung kanina is AC, dito naman tayo sa DC. Ngayon, pag DC, meron siyang polarity. Ibig sabihin, hindi pwede magkabaliktad yung positive tsaka negative. Itong pula is lalagay natin sa positive, din itong black is a negative. Ang negative ng ganitong connector, itong side na yan, yan yung negative. Ngayon, ito naman loob niyan, nasa loob niyan pin na yan, is yung positive. Kaya gagawin natin, papasok lang natin to dito, then check natin to. Yan, bali yung test probe natin, yung positive, dyan natin ilalagay. Tapos itong negative dito guys. So far, may reading siya na 12.3 or 12.1. Actually, okay yung kanya power supply kasi hindi naman bumababa sa 12 volts yung ating ayan. Lumuwag lang ito pero ayan. Hindi bumababa sa 12 volts yung supply niya. Ibig sabihin, stable yung kanyang supply ng kuryente or ng DC niya. Ibig sabihin, kaya niya supply yung yung camera kasi 12 volts guys, hindi bumababa. Kumbaga walang system loss or hindi nabagsak yung voltahe. Pangalawa naman natin i-check is yung connection ng ating BNC guys. Ayan. Kasi pag nag-corrode ito yung ating BNC, yung connection niya doon sa signal naman is mawawala guys. Ayan. Sabihin okay din yung ating power supply kasi yan. Balik natin to. Ay, may papakita lang ako sa inyo yung technique. Yan, balik natin yan. Let's say halimbawa meron kayo nitong camera, binalik niyo yung 12 volts pero wala pang view, pwede niyo siyang takpan ng ganyan guys. Yan. Pag tinakpan niyo ng ganyan at meron kayong narinig na click or may nag-click sa kanya, ibig sabihin okay yung ating camera kasi gumana yung kanyang infrared, yung night vision niya kasi na-sense niya na madilim na. Yun. So far di ko naririnig pero double check ko din mamaya. Ayan. Dito naman muna natin ito BNC check natin kasi parang ito pa rin isa sa suspension ko. Yun yun medyo may corrode na siya. Palitan na natin yung BNC guys kasi medyo yan, medyo hindi na yung signal niya. Yan, kaya palitan natin. Then after nito, check muna natin sa monitor kasi na-check na natin yung yung power supply okay naman. Tapos ito, pag napalitan natin, check natin sa monitor kung magkaka-view. Ngayon, kung wala, check naman natin yung continuity nito. Itong wire nito hanggang dun sa ating DVR. Ngayon, kung buo ito, ang problema niya is yung camera. Kasi nga, hindi ko napansin na nag-click sound siya kanina. Pero palitan muna natin to. And guys, napalitan na natin ng bagong BNC. Ngayon, pagkakabit naman ito, kung makikita nitong hiblang to, iwasan nyo to na dumikit dito sa positive. Kasi ito yung negative natin, yung mga hiblang yung nasa labas ng coaxial. Tapos yung nasa loob, yung nasa gitna na copper is yun yung positive natin. Iiwasan nyo siya na dumikit dyan guys. Ngayon, para ma-double check natin, gamit tayong multimeter, set lang natin sa continuity. Yan, ito yung continuity niya guys. Kasi pag shorted yan, let's say test short ko nga itong test probe, yun may beep sound, ibig sabihin shorted yon. Kaya ngayon gagawin natin ito, yung positive niya yung nasa gitna, ayun. Tapos ito, yan yung ground niya or negative. Kailangan walang continuity yan. Yan sa gitna, diba? Yan sa continuity wala mang polarity yan kahit yung pula is sa negative, tapos yung isa sa positive. Ito guys, yan yun yan. Kung may beep sound yan guys,
shorted or may sumasabit na wire dito sa positive. Kumbaga magkadikit yan. Hindi dapat gano'n kasi isang hibla lang guys na dumikit nito dito sa positive. Ayan, mawalan na rin ng view yung camera natin. Magbablock na rin niya kasi nga short circuit siya. Yun. Nilik ko na muna siya. Check natin kung may view na yung camera natin. Ngayon kung wala, ang isa pang option natin is palitan natin si camera kasi pwedeng si camera na yung may problema guys. Pero check muna natin. Ito tayo guys, yun yung isa nating camera na wala. Ayan, medyo nakapaling pa siya sa kabila kasi hindi ko na ibabalik. Mapapansin nyo, medyo parang ilang araw na siyang hindi gumagana kasi mafog na yung lens niya. Ibig sabihin, napastuck siya or matagal siyang hindi gumana guys. Ayan. Pero mawala din yung fog na yan. Ayan o, naliwanag na siya. Ayan. Yun yung nangyayari kay camera kapag matagal na pa-stuck na hindi na. Ibig sabihin, hindi pa sira yung camera natin. Yung existing na camera. Yun. Ang naging problema lang niya, naging corroded or nagkakaroon ng corrosion yung connection ng BNC. Sa BNC lang nagka-problema guys. Kasi sa wiring naman, madalang din magka-problema kapag dating kay CCTV. Si camera, hindi ka baka basta nasisira yan. Kaya, if ever may nagsabi sa inyo na sira na yung camera, check nyo muna din yung power supply. Yung power supply, pwede pa kasi prone siya sa power surge, although may ground siya. Pangalawa is yung adapter niya is bumabagsak yung yung supply ng 12 volts yun, kaya hindi nagana si camera kasi yung ating camera is matataas na yung MP niya. Yan, yun lang naging problema niya. BNC guys, nagkaroon ng corrosion or corroded na siya kaya nawala yung view. Yan, balik natin, set up lang natin ulit to kasi naka-open pa yung box natin kaya yung view niya, yan pa guys. Ayan, puntahan lang natin. Pupuntahan ko na yung camera. Bali ganoon lang yung pagto-troubleshoot ng ating CCTV ever mawala ng view. Actually may dala na ako dito yung camera, may existing kasi dito sa farm, tsaka yung power supply. Yun, hindi naman problema pala. Yung connection lang yung naging problema guys. Kasi nga outdoor to, yung moist, kahit sabi natin hindi siya nababasa, yung moist, kaya prone pa rin siya sa sa mga corrosion guys. Yan. Kaya ako dito, balik ko lang yun. Sana nagkaroon kayo na idea kung paano mag-tough or mag-troubleshoot ng ganitong CCTV camera para if ever maka-encounter kayo, alam niyo na yung step by step kung paano siya i-check. Kumbaga hindi ka baka basta palit ng camera guys. Ngayon, kung nagpalit tayo ng camera, hindi pa rin siya gagana kasi yung ating BNC is corroded na or may corrosion na guys. Ayun. Sana ka-idea kayo. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.